Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin ang general monthly reading para sa lahat ng Capricorn. Ito ay para sa buwan ng October 2024. I hope na makuha mo yung energy, Capricorn. So, if ever man na makaresonate ka dito, mag-comment ka sa comment section. And if bago ka, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button, guys, para kayong unang makapanood sa ating mga videos. Okay. Capricorn, nakikita ko sa'yo dito, pwedeng for 8 months siguro, or 8 weeks, or 8 days, nasa stagnant energy ka. Diba? Yung parang wala kang magawa. Diba? Financially and emotionally, pwedeng sa pamilya, wala kang magawa eh. Parang naghihintay ka sa wala. But, simula ngayong October 1 hanggang katapusan, sobra-sobra yung confidence level mo. Diba? Yung parang, sabihin na natin, meron ka pa rin stagnation na pinagdadaanan. Like, for example, from October 1 hanggang October 16 or ganito ganyan. Pero, kahit may pinagdadaanan kang stagnation or pwedeng may pinagdadaanan kang restrictions or pagkukulang, emptiness, or stuck energy, still may pag-asa na nararamdaman ka. Kasi yung higher self mo, sobrang yung confidence level mo eh. Parang sinasabi na kahit na hindi mo alam kung saan patungo itong ginagawa mo, still naniniwala ka sa sarili mo, confident ka na mapagtatagumpayan mo to. Okay. So, this month of October din, mararamdaman mo, if babae ka, mararamdaman mo, kung may karelasyon ka, mararamdaman mo na sobrang blessed ka sa pagkakaroon ng karelasyon mo, kung sino man itong partner mo, or kung sino man itong asawa mo, or boyfriend, girlfriend, sobrang masaya ka kasi yung parang pangangailangan mo ay posibleng i-provide niya. So, balance yung feminine and masculine energy mo. Hindi ka masyadong namumroblema siguro sa yung relationship. Or yun, yung mga question mo dati, yung mga pangangailangan mo dati, ay unti-unting mapupunan ng iyong karelasyon. Kung may karelasyon. Kung may pamilya ka naman, nakikita natin dito suporta. Nakikita ko yung suporta ng kapamilya mo sa'yo, Capricorn. Meron din dito na sa career, may Capricorn na naghihintay ng promotion, naghihintay ng result ng isang exam, or pwedeng naghihintay siya ng papers, documents, or kung ano man siya. Yun, maganda to kasi ang Two of Pentacles is parang sinasabi na yung balance sa pera, it's either marami kang pera ngayon, may parating na pera, may marami kang pera, wala kang pera. Make sure na matuto kang magtipid or balansehin mo, i-monitor mo yung in and out na financial. So, ito siya. Oh. Wow. Nakikita ko sa'yo dito, isang same sign mo, it's either Virgo, Capricorn, or Taurus, ang posibleng magbigay sa'yo ng financial support or financial help sa buwan ng October 2024. May tower tayo. So, yun. So, nakikita ko sa'yo dito na maraming magbabago. Maraming pagbabago, Capricorn, ang magaganap sa usaping financial sa'yo. Kung siguro for the past few months or weeks or years, nandito ka sa the tower, yung parang bumagsak yung foundation mo, like nawalan ka ng trabaho, bumaba yung sweldo mo, na-lay off ka, na-terminate ka, nabago yung schedule mo, parang ganito, ganyan. But for the month of October, yung King of Pentacles, parang, alam mo yun, yung nawala sa'yo, yung the tower, yung bumagsak sa'yo, yung foundation na bumagsak, ay posibleng may aayos mo ulit, may tutuwid mo ulit. And punong-puno ng stability sa money. So, parang may paraan, ikaw or yung miyembro ng pamilya mo or malapit sa'yo, may madediscover kayo kung paano nyo i-recover itong bumagsak na foundation. So, ibig sabihin, if may negosyo, pwedeng makarecover, pwedeng makapagsimula ulit,
ng maliit na negosyo. Kung may trabaho, pwedeng bumalik ulit. Relationship, ganun din. So, nakikita natin yung recovery, renewal ng diba, strength. Physically, mentally, nakikita ko sa'yo dito malakas ka. Sobrang saya, sobrang positive ng buwan na to para sa'yo. Ito yung The Sun, siya yung pinakamasaya na tarot card sa lahat ng tarot deck. So, ibig sabihin, ang buwan ng Oktubre sa'yo ay sobrang masaya, sobrang mainit. Mapa-relationship man, mapa-money, sobrang exciting, nakakakilig siya. Sobrang, parang nag-anticipate ka. Yung, alam mo yung pakiramdam na kinakabahan ka dahil sa masaya ka, or dahil sa kinikilig ka, parang ganun. So, Knight of Wands, maraming mag-o-offer sa iyo ng new jobs or new career. So, if ever looking for a new job ka, meron tayo ditong mensahe yung 3 cards sa iyo na pwedeng may isang tao or 3, 2, nakakilala ka na pwedeng mag-offer sa iyo na ng temporary career or pwedeng full-time. So, comment down below if nakatanggap ka ng proposal. Okay? So, King of Cups and the Moon. So, yun. Ang King of Cups tsaka the Moon, sinasabi lang ng dalawang barahang to guys, na iwasan mo yung sobrang pag-iisip ng nega. So, iwasan mo yung sobrang selos, iwasan mo yung sobrang negative, iwasan mo yung tamang hinala. Kasi, yun yung pwedeng makasira ng diskarte mo. Kasi kung makikita mo dito, wala itong The Tower. Sinasabi na, stable, magiging stable yung takbo ng buhay mo. Yung 6 of Pentacles, may papasok, diba? May papasok ng pera sa buhay mo ngayong Oktubre, may lalabas. So, ibig sabihin, balanse. Gagastos ka, may papasok, may matatanggap ka. Wow. So, focus. Doon ka daw mag-focus. So, this month, sinasabi ng baraha sa'yo, diba? So, it's a good omen. May fireworks. Hindi pa naman December, pero may fireworks. So, parang sinasabi sa'yo ngayon na yung 6 of Pentacles, yung financial balance ay nasa iyo. Doon ka mag-focus. Huwag kang mag-focus dito sa mga negativity. Hierophant. And, diba? So, dito din, sinasabi ng baraha sa'yo, Capricorn, na yung mga pinagdaanan mo masasakit sa buhay mo, like, maraming pagkakataon na nasaktan ka financially or emotionally, naloko ka, na backstab ka, or kung ano pa man, or yun, na-scam. Sinasabi ng baraha na may kaakibat na good karma din ito. So, ibig sabihin, kung magkano yung nawala sa'yo, pwedeng maibalik ito. Kung gaano ka nasaktan, pwedeng maibalik ito. Parang ganyan. So, depende yan sa kung anong ginawa mo for the past few months. 9 of Wands. Normal itong pakiramdam. So, eto yung last card mo. Ang pakiramdam mo, syempre, sa dami-daming activities mo ngayon, marami kang ganap, mapapagod ka. So, yun lang. Magpahinga kung napapagod ka. Kasi yun yung importante dito. So, yun yung last card mo, 9 of Wands. Magpahinga kung pagod. Be patient. Yun. Magpasensya. Huwag maging aggressive. Okay? Thank you guys. Bye!